Mahigpit po ang labang kinakaharap ngayon ng mga kandidatong Filipino-Canadian sa Edmonton. Ang komunidad magsasagawa po ng isang grand motorcade sa isang linggo para tulungang mailuklok ang mga kandidatong Pinoy. Narito ang report. It's a very tight race here in Edmonton. Antindi ng labanan. In fact, in one ward, you are seeing at least 8 or 9 candidates fighting for that one position. 5 Filipino-Canadians ang sumusubok na mahalal bilang konsehal sa siyudad ng Edmonton sa Alberta. Pero mabigat ang laban dahil sa dami ng naglalaban-laban at isa lamang sa bawat ward ang maaaring manalo. Isa sa mga binabantayan ng Filipino community ang laban ng community leader na si Manny Bautista ng Ward Carihio. So may kalaban siyang 7. Meron siyang incumbent na kalaban, and 2 of the candidates are from political parties, mga local parties to dito sa Edmonton. So you can expect that they have the budget to run their campaigns. Isa rin sa mga binabantayan ang kandidatura ng community advocate na si Giselle General, lalo't pangalawang beses na niya itong pagtakbo sa Ward Sipiwin-Newark. Ang pagtingin natin dito, she'll do a lot better these elections. Pero sabi nga, ang dami ng kalaban. So she's not coming in as a rookie, so meron na siyang somewhat advantage dahil siya ay second timer na. Mahigpit din ang laban ng dating press secretary ng Alberta na si Nikki Gokwan sa ward na Kota Isga. Bukod sa marami ang tumatakbo sa ward na ito, makakalaban din ni Gokwan ang kapwa Filipino-Canadian na si Raja Magay. Unfortunately, he'll be running up against another Filipino-Canadian candidate, and together with other also very well-meaning candidates doon sa ward na Kota Isga. So malaki-laki rin ang laban doon. But I'm very confident that these candidates will pull through, our candidates will pull through. Mabigat din ang laban sa ward Spomitapi ng community leader na si Annie Chua Frith. Ayon kay Gregorio, hindi man kasing laki ng pondo ng iba ang kampanya ng mga Filipino-Canadian candidates. Nakikilala na rin sila sa kanilang mga ward. We compensate with the lack of funds or the dearth of funds with our presence doon sa mga activities, social media campaigns, and we try to be as much as possible vocal about certain issues that affect Edmontonians. Sa darating na October 4, Sabado, isang grand motorcade ang pinlano ng iba't ibang grupo ng mga Pilipino sa Edmonton. Tinawag na Nagkaisang Pinoy Grand Motorcade. Magsisimula ito alas 10 ng umaga sa Millwoods Town Center. Inaasahan na palalakasin nito ang kampanya ng 3 sa mga kandidatong Pinoy na sina Nikki Gokwan, Manny Bautista at Giselle General. So we're looking at least 200 motorcycles and an equal number of 4-wheel vehicles joining that grand motorcade. So parang makita nila yung style ng Filipino na ganito kami kasaya pag nangangampanya. I think that they better see that. Sa October 7 hanggang 11, isasagawa na ang advance voting at mail-in ballot voting, habang ang araw ng halalan ay gaganapin sa October 20.